Hello everyone. So ang topic natin for this video is all about order blocks. Right? So ito yung pag-uusapan natin, all about order blocks, mean threshold, and how you can place the stop loss. Right? So start tayo dito sa bullish order block. Ayan siya. Ang order block, it can be one candle or consecutive candle as long as sunod-sunod sila na bearish candle sa case nito, and sunod-sunod sila na bullish candle if bearish order block. Right? So dito, sa example natin na to, ito yung mako-consider ko na order block. Yan. So pwede tayong mag-wait, mag-place ng order dito para mag-retrace yung price and then to go higher. Okay? High probability yung order block na yon if may nahit tayo na key level, which is pwedeng either swing low or an FVG, bullish FVG. Now, pwede rin natin gamitin to as order block. Ito, kasi meron tayong naging valid na swing low dito and meron tayong na-break na market structure shift dito. So, pwede natin gamitin to as valid order block. Itong area na to. Here. Okay? So, next, dito naman sa bearish order block natin. Ito, meron tayong valid na swing high and then na-break siya dito. And then, i-mark natin tong dulo ng order block. And ito, pwede nating i-back siya. Yan yung valid order block natin. And pwede tayong mag-wait ng retracement for the price to mitigate yung order block na yon para bumaba yung price. Okay? Another example dito. Yan, bearish naman to. Yan. Nag-mark tayo ng order block around here and binalikan ni price to go lower. So, dito naman, another order block here. Binalikan ni price. And then, it went lower. Okay? So, dito naman, another bullish example naman ng order block na merong FVG. Here, na-break yung, possibly meron ditong, meron ditong area na swing to have this as a valid order block. Yan, tapos meron tayong FVG. Pwede maging entry natin is dito sa FVG. Pero kung isipin mo, titignan mo, yan, mas maganda yung magiging RR mo is sa order block yung magiging entries mo. Pero take note din na possible hindi na yan balikan yung price kasi pwedeng hanggang dito sa FVG lang. Okay? So possibly magkakaroon ka ng mga miss entries. So it is up to you, pipili ka if order block or FVG yung magiging entry model mo. Pili ka lang ng isa and you have to stick on it. Okay? So, ano naman si mean threshold? Yan. Minsan kasi malaki yung order block natin, like this one. Yan. Pwede natin gawin is i-measure natin yung mean threshold. Now, meron pa tayong FVG dito. Ayan. So, ang pwede natin gawin, i-measure natin yung 50% ng order block na yun para pwedeng doon yung maging entry natin, like this one here. Yan. Ito yung naging entry niya. Take note din na possible hindi rin mabalikan yan yung 50%. There are times na magkakaroon ka ng miss entries. Kaya ako, mas prefer ko pa rin na mag-entry ako dun sa unang area ng order block. Okay? So, paano naman yung magiging mga stop loss placement natin sa order blocks? Yan. Let's say for example, itong order block natin na to. Yan. Ako, ang pinaka-prefer ko na placement ng stop loss is dito sa swing. Which is the swing low na to. Ayan. Ngayon, pwede din natin gamitin yung candle body dito. Yan. Pwede yan. Right? Valid yung mga yan. Okay? So, punta tayo sa chart. For example natin ng order block. Ayan. In this case, for our time frame natin, ayan, meron tayong na-hit na CB or bearish fair value gap sa H4. Napunta tayo sa entry time frame which is yung 15 minutes. Hanap tayo ng pwedeng maging reversal. Actually, dito meron din. Pero dito na lang tayo para magandang example yung pwede nating magamit. Okay? Let's move yung price. Ayan. So you can see, alin yung order block natin dito na pwedeng gamitin. Possible, ito. Hindi natin sure if aangat na ba yung price dyan or hindi pa. Yan. Pag umangat yan, mamumove yung possible order block natin. Possible order block, hindi pa yan valid order block. Kasi kailangan ma-break muna para maging valid order block. Okay? Yan. Ayan, nag-close na siya. Valid order block na yan. Tapos meron tayong clean swing high dito and clean swing low around this area. Now, if hintayin mo si MSS, dito pa yan. Right?
Pero sa order block, pwede ka nang gumamit ng entry. CISD din to, yung order block na yan. Okay? So, pwede natin gawin is, mag-place tayo ng limit entry dito, or pwede rin gamitin yung 50% nung sinabi ko kanina na ng order block, which is dito. Ayan, ang 50%. Pwede maging entry dito. Pero ako, mas prefer ko nga yung unang area ng order block. And then, sa stop loss dito. Ayan, tanggalin ko na muna yung measurement para sa order block. This one. Ayan. Now, magiging target natin is at least 1:2. Ito pa. Mas earlier yung magiging take profit area natin if maganda yung RR. Pero, pwede tayong makamiss ng entries dyan. Ayan, huwag na natin masyadong saktuhin. Dito naman, around dito pa. As long as, okay pa yan, valid. Kasi meron pa naman ako nakikita mga liquidities dito eh. So, tingin ko, pumuntahan pa yung price na yan. So, let's see if mamitigate yung mga entries natin, yung dalawang entries na yan. Yan, namitigate na tong isa. Yan. Namitigate ba to? Parang hindi. Hindi inabot. Ay, inabot. So, ayun, inabot pa rin siya. Mukhang inabot, di ko sure. Ayan. Okay. TP hit. So, ayan, ako, mas prefer ko pa rin yung ganitong entry. So, yung pinakaunang part ng order block. Okay. Ayan, ayan siya. Now, ay, hindi pala na-mitigate yung middle. Oh. Ayan, yan yung mga sinasabi kong possible magkaroon ka ng miss entries sa mga min threshold na entry type of order block. Ayan, dito, hanap tayo ng bullish. Okay, dito, ito. Okay na example to. Itong part na to. Balik ko lang sa replay tool. Gusto ko lang i-discuss kasi itong part na to. As you can see, meron tayong valid order block dito. Right? Ayan ko lang para iklitaw siya. Ayan. Kasi, nag-break na tayo dito. Bakit hindi ko ginamit itong isang to as order block? Bearish candle din naman yan. Tapos na-break din naman siya nun. So, pwede siya maging entry. Hindi ko siya ginamit kasi wala tayong valid na swing low sa part nito. And then, mas prefer ko na gamitin itong malaking order block na to. So, ayan, ang pwede maging entry natin dyan dito. Pag binalikan, and then stop loss pwede dito or dun sa swing low, and then target yung high dito. Okay, yan, pwedeng hanggang dito. Ganyan siya. Now, saan pa yung mga possible na order blocks dito? Yan, meron din tayong valid order block dito. Ayan, na-break yung consecutive candles na to, mangat, then entry dito. Tapos may mga FPG pa tayo dito. So, ayan. Meron ulit tayong valid order block dito. Pwedeng balikan yung price na yan. Mitigate. Ayan, binalikan. Now, valid pa ba yung order block na to? Ayan, magandang example pala to. Yes. As long as hindi pa nag-candle body close dito sa below ng block na to, ng order block na to. Pag yan, nag-candle body close, masasabi ko na possible, baka hindi na yan valid. Baka bumaba na yung price. Okay? Yan. So, hindi na valid yung order block na yan kasi na-disrespect na siya. Okay? So, saan yung nakikita natin na possible pang valid na order block, which is this one. As long as hindi pa nabe-break to, I think valid pa rin yung natin, bullish move dyan. So, ayun. Kung titignan nyo, merong bagong order block na na-form dito. Ayan. Nag-mitigate yung price dun sa order block to go higher. Ayan. Abot ba yung -2 dito? Parang hindi eh. Hindi siya. So, pag ganyan na week, okay din na i-place na yung dito. Okay. Yan.
So, ayun lang. And I hope clear yung discussion natin about sa order block. And if meron kayong questions, chat lang kayo. Alright? Thank you so much and bye-bye.